Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakagigimbal na video ang kumakalat sa buong mundo kung saan makikita ang isang drone na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng Russia habang tinutugis ang isang sibilyang nagtitinda ng gulay sa Kherson, Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, malinaw itong patunay ng sinasadyang pag-atake sa mga inosenteng mamamayan. Agad na nagdulot ng matinding galit sa publiko ang insidente. Sa inilabas na footage, makikita ang matinding takot ng isang lalaki habang mabilis siyang umiikot sa kanyang van na ginagamit bilang tindahan sa tabi ng kalsada upang makaiwas sa panganib. Sinusubukan niyang iwasan ang drone na paulit-ulit na nagtatangkang tumama sa kanya sa gitna ng kalsada. Ipinakikita ng tagpong ito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga ordinaryong mamamayan sa gitna ng nagpapatuloy na labanan. Ilang sandali pa bumaba ang drone at sumabog mismo sa tabi ng lalaki habang tumatakbo siya patungo sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Ayon sa ulat ng pulisya ng Ukraine, mapalad na nakaligtas ang biktima ngunit dinala siya sa ospital dahil sa matinding trauma at mga sugat na dulot ng lumilipad na mga piraso ng metal. Kinilala ang biktima bilang si Yuri E., 52 taong gulang, na nagtamo ng mga pinsala sa katawan dahil sa pagsabog. Formal lang kinumpirma ng ahensiyang Reuters na naganap ang insidente sa lungsod ng Kherson, isang estratehikong lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Naganap ang pag-atake sa gitna ng araw habang abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinakikita nito na walang ganap na ligtas na lugar para sa mga sibilyan kahit malayo sila sa mismong linya ng labanan. Nagbahagi rin si Alexander Prokudin, pinuno ng Administrasyong Militar ng Ukraine sa Kherson, ng isang video ng panayam kay Yuri habang nagpapagaling ito sa ospital. Sa naturang panayam, detalyadong ikinuwento ng biktima ang kanyang nakatatakot na karanasan nang bigla siyang makarinig ng kakaibang tunog ng makina habang nag-aayos ng mga paninda kasama ang kanyang asawa sa pamilihan. Ayon kay Yuri E., kasasabit pa lamang niya ng payong at nagsisimula ng magbaba ng mga kahon ng gulay nang marinig nila ang tunog ng drone sa himpapawid. Sinabi niyang nagmula ang ingay sa likod ng pamilihan, malapit sa mga halamanan. Napakababa umano ng lipad nito kaya hindi nila agad nakita ang paparating na panganib. Dahil sa mabilis na pagdating ng drone, hindi sila nabigyan ng sapat na oras upang makapagtago. Sa video mula sa ospital, ipinakita ni Yuri ang mga sugat na natamo niya sa magkabilang binti at sa likod dahil sa pagsabog ng drone. Sa kabila ng matinding pinsala sa kanyang katawan at sasakyan, nagpapasalamat pa rin siya dahil mabilis na nakatakbo ang kanyang asawa at hindi ito nasugatan sa insidente. Ipinakikita ng kanyang kwento kung paano maaaring biglang mawasak ang buhay ng isang sibilyan sa loob lamang ng ilang segundo. Mariing kinondena ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha ang insidente at tinawag itong bahagi ng sistematikong kampanya ng Russia upang takutin ang mga sibilyan sa lugar. Ayon sa kanya, ang barbarikong krimeng pandigma na ito ay nangangailangan ng agarang hustisya at pagkondena mula sa pandaigdigang komunidad. Binigyang diin din niya na marami pang katulad na insidente ang hindi pa naiuulat sa publiko. Nanawagan ng pamahalaan ng Ukraine sa mga pandaigdigang organisasyon na huwag ipagsawalang bahala ang mga ganitong uri ng pag-atake. Ayon sa pamahalaan, ang paggamit ng mga drone laban sa mga individual na sibilyan ay isang malubhang paglabag sa mga batas ng digmaan at sa karapatang pantao. Ginagamit ngayon ng Ukraine ang insidente sa Kherson upang humingi ng mas malakas na suportang militar mula sa mga kaalyado nito. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang Ministry ng Depensa ng Russia hinggil sa mga akusasyon at hindi pa naglalabas ng anumang opisyal na pahayag tungkol sa kumakalat na video. Madalas itanggi ng Moscow na sinasadyang puntiryahin ng militar nito ang mga sibilyan. Iginiit nito nga mga operasyon nito ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng militar at mahahalagang infrastruktura sa Ukraine. Gayunman, isang kilalang Rusong vlogger na tumatalakay sa usaping militar na gumagamit ng pangalang Osvedomitel Alex ang naglabas ng ibang bersyon ng pangyayari sa social media. Ayon sa kanya, matagal nang minamanmanan ng kanilang puwersa ang van na pagmamay-ari ni Yuri E. dahil sa hinalang nagdadala ito ng mga supply na maaaring gamitin para sa kapwa sibilyan at militar na layunin. Ginamit niya ang paratang na ito upang bigyang katwiran ang pag-atake. Inakusahan din ng blogger ang driver ng van na may direktang pakikipag-ugnayan sa militar ng Ukraine upang maghatid ng mga kagamitan sa harapan ng labanan.
Nagbabala pa siya sa ibang mga residente na huwag tularan ng umano'y ginawa ng Draper at itigil ang pagtulong sa mga tropang Ukrainian upang maiwasan ang kapahamakan. Ipinakikita ng pahayag na ito ang matinding paghihinala ng magkabilang panig sa rehiyon. Sa isa pang post, sinabi ng naturang blogger na maaaring planadong palabas o propaganda lamang ng Ukraine ang buong insidente upang makakuha ng higit na simpatiya mula sa ibang mga bansa. Karaniwan ng ganitong palitan ng mga akusasyon sa digmaang pang-impormasyon, kung saan mahirap agad mabatid ang buong katotohanan sa likod ng bawat video na lumalabas sa social media. Naganap ang insidente sa Kherson sa gitna ng lumalalang kalagayan ng mga sibilyan sa buong bansa dahil sa nagpapatuloy na labanan. Ayon sa pinakahuling ulat ng United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawi. Ang patuloy na digmaan ay nagdudulot ng hindi matatawarang pagdurusa sa mga pamilyang naiipit sa gitna ng labanan. Batay sa opisyal na datos ng United Nations para sa unang 6 na buwan ng taon, mahigit 1,300 sibilyan ang namatay, habang halos 8,000 naman ang nasugatan. Pumakatawan umano ito sa 37% pagtaas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ipinakikita ng bilang na ito na lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon para sa mga ordinaryong mamamayang naninirahan sa mga apektadong lugar. Ayon sa UN, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga biktima ang pinaigting na paggamit ng mga missile at drone sa mga lungsod na malayo sa mismong harapan ng digmaan. Ang mga pag-ataking ito ay maari umanong tumama sa mga pamayanan, paaralan at ospital na nagdudulot ng malawakang pagkawasak at pagkawala ng buhay ng mga inosenteng taong walang direktang kinalaman sa labanan. Sa kabilang dako, iniulat din ng mga autoridad sa Russia na nagsasagawa ang Ukraine ng mga pag-atake gamit ang sarili nitong mga drone at missile sa loob ng teritoryo ng Russia. Marami ring umanong sibilyan ang nasawi sa mga pag-ataking ito. Ipinakikita nito kung paanong ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa digmaan ay nagdudulot ng matinding panganib sa mga mamamayan sa magkabilang panig. Binago ng paggamit ng mga drone bilang sandata ang paraan ng pakikipaglaban, ngunit nagdala rin ito ng bagong uri ng takot para sa mga sibilyan. Ang patuloy na ugong ng mga makina sa himpapawid ay nagdudulot ng matinding psikolohikal na epekto sa mga residente. Marami ang palaging nangangamba na baka sila na ang susunod na puntiryahin ng mga nakamamatay na kagamitang ito sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Habang nagpapatuloy ang labanan, patuloy na nagmamasid ang mga bansa sa buong mundo at naghahanap ng paraan upang mapahinto ang kaguluhan sa lalong madaling panahon. Gayunman, ang kawalan ng pagkakasundo at ang patuloy na pagsuporta ng iba't ibang bansa sa kani-kanilang mga kaalyado ay lalong nagpapalayo sa posibilidad ng kapayapaan. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming buhay at kabuhayan ang nawawasak dahil sa digmaan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, ang sinapit ni Yuri E. sa Kherson ay isang paalala sa buong mundo na sa bawat digmaan, ang mga ordinaryong mamamayan ang kadalasang nagbabayad ng pinakamataas na halaga. Patuloy naming babantayan ang mahahalagang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Isang malaking balita ang yumayanig ngayon sa buong daigdig na may direktang epekto sa pandaigdigang seguridad. Inihayag ni Pangulong Donald Trump na nakatakdang magsimula ang isang bagong negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa kaniya, layo ng pag-uusap na ito na maabot ang isang kasunduan ukol sa Strait of Hormuz at sa kontrobersyal na programang nuklear ng Iran na naglalayong tuluyang resolbahin ang tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Trump na batid ng Iran ang tindi ng puwersang militar ng Amerika dahil nakita na nila ang mga paghahanda rito sa nakalipas na mga araw. Sa kabila nito, pinili ng Washington na bigyang daan ng diplomasya. Kinumpirma ng Pangulo na magsisimula ang mga pag-uusap na ito sa lalong madaling panahon, partikular na sa hapon ng susunod na araw habang naghihintay ang buong mundo sa magiging resulta ng mahalagang hakbang na ito. Ang pahayag na ito ay ginawa ni Pangulong Trump habang kausap ang mga mamamahayag sakay ng kanyang opisyal na eroplano, ang Air Force One noong 2 ng Agosto. Binigyang diin niya na ang diplomasya ang kasalukuyang prioridad, ngunit hindi niya itinanggi na nakalatag na ang lahat ng puwersang militar kung sakaling mabigo ang mga pag-uusap. Ang deklarasyong ito ay nagdulot ng malaking reaksyon sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, sa kabila ng kaniyang anunsyo, hindi nagbigay si Trump ng partikular na detalye ukol sa eksaktong lokasyon ng gaganaping pag-uusap o kung sino-sino ang mga opisyal na direktang makikilahok dito.
Ang kakulangan sa impormasyong ito ay nagdulot ng espekulasyon kung ito ba ay gaganapin sa isang neutral na bansa sa gitnang silangan o sa pamamagitan ng mga lihim na tagapamagitan na may tiwala ng magkabilang panig. Inihayag din ng leader ng Amerika na ang kaniyang mga pangunahing kaalyado sa gitnang silangan tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar kasama na mismo ang pamahalaan ng Iran ay nakiusap sa kaniya na huwag munang ituloy ang nakaplanong pag-atake militar. Ang pakiusap na ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagpasya siyang bigyan muna ng pagkakataon ang mapayapang negosasyon upang maiwasan ang digmaan. Ayon kay Trump, handang-handa na ang militar ng Estados Unidos na kumilos at isagawa ang pag-atake sa mga target sa Iran. Ngunit nang makiusap ang mga kaalyadong bansa, nagpasya siyang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Naniniwala ang mga kaalyado ng Amerika na may malaking pagkakataon na maabot ang isang makasaysayang kasunduan na magpapanatili ng katatagan at kapayapaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Kumpiyansa ang Pangulo ng Estados Unidos na magkakaroon ng kasunduan patungkol sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz na sinundan ng usapin sa programang nuklear ng Iran. Tinawag ni Trump ang layuning ito bilang denuclearization o ang pag-alis ng kakayahang nuklear ng Iran. Ito ay upang matiyak na hindi magiging banta ang bansa sa seguridad ng karatig bansa nito at sa buong mundo sa hinaharap. Muling binalikan ni Trump ang kanyang naunang plano at inilarawan ang naudlot na pag-atake bilang pinakamalaking operasyong militar mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat iniwasan niyang sagutin kung ang mga target ay ang mga pasilidad ng enerhiya at langis ng Iran, malinaw na ang binalak na aksyon ay may layuning paralisahin ang kakayahan ng Tehran na lumaban sa puwersang Amerikano sa mahabang panahon. Nagbabala pa si Trump na kung natuloy ang naturang operasyong militar, aabuti ng maraming taon ang Iran bago muling makabangon at maitayong muli ang kanilang mga infrastruktura. Sa kaniyang pananaw, baka hindi na nga kayanin ng Iran na makabangon pa mula sa tindi ng pinsala ng pambobomba. Ang pahayag na ito ay tiningnan ng mga eksperto bilang isang matinding babala habang papasok ang dalawang bansa sa negosasyon. Ibinunyag din ng Pangulo ng Amerika na si Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia ay personal na nakiusap sa kaniya na huwag munang ituloy ang pag-atake. Nagbabala ang Crown Prince na ang isang malawakasang operasyong militar ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang epekto at matinding krisis sa ekonomiya na mahihirapang kontrolin ng mga bansa sa rehiyon sa mga susunod na taon. Ipinahayag ni Trump ang pangamba ng Saudi Arabia na baka harapin ng kanilang kaharian ang malaking dagsa ng mga refugee at isang malubhang makataong sakuna kung magkakagera. Maraming masasamang bagay ang maaaring mangyari anang leader ng Amerika na nagpapakita ng kaniyang pagsasaalang-alang sa katatagan ng kaniyang mga kaalyado bago gumawa ng anumang marahas at permanenteng desisyong militar sa rehiyon. Sa kabila ng mga detalyadong pahayag na ito mula sa panig ng White House, nananatiling tahimik ang opisyal na pamahalaan ng Iran. Wala pa silang inilalabas na formal na reaksyon o kumpirmasyon ukol sa sinasabing bagong yugto ng negosasyon na binanggit ni Trump kahapon. Ang pananahimik na ito ay nagpapakita ng maingat na estratehiya ng Tehran sa gitna ng matinding diplomatikong pressure mula sa Amerika. Samantala, kinumpirma ng opisyal na ahensya ng balita ng Saudi Arabia na nagkausap nga sa telepono si Crown Prince Mohammed bin Salman at si Pangulong Trump noong ikalawa ng Agosto. Sa naturang pag-uusap, nakiusap ang Crown Prince na palamigin ang tensisyon at iwasan ang marahas na hakbang. Ito ay matapos lumabas ang mga ulat na lubhang nababahala ang Saudi Arabia sa magiging epekto ng anumang pag-atake kwa Estados Unidos. Matatandaang bago ang anunsyong ito, nagbabala si Trump na handa na ang militar ng Amerika na magpakawala ng serye ng pag-atake sa antas na hindi pa nakikita kailanman. Ngunit ayon sa kaniya, nakiusap ang Tehran at ang iba pang bansa sa gitnang silangan na ipagpaliban muna ito upang bigyan ng sapat na panahon ang pagbuo ng isang komprehensibo at permanenteng kasunduan para sa kapayapaan ng rehiyon. Ang pahayag na ito ni Trump na nakiusap ang Iran ay naglalayong ipakita na ang Amerika ang may kontrol sa sitwasyon at ang Tehran ang naghahanap ng paraan upang maiwasan ang digmaan. Ayon sa kanya, ang pagkaantala ng pag-atake ay isang diplomatikong pabor upang bigyang daan ang isang kumpletong kasunduan na magpapasuko sa ambisyong nuklear ng Iran nang hindi gumagamit ng dahas o puwersang militar. Subalit agad na pinabulaanan ng media sa Iran ang mga pahayag na ito ni Pangulong Trump.
Ayon sa kanila, walang katotohanan na nakiusap ang Tehran sa Washington na ihinto ang pag-atake. Sa halip, iginiit ng mga opisyal na media sa Iran na si Trump mismo ang napilitang umatras dahil sa takot sa magiging ganti ng Iran at sa malubhang pinsala na maaring idulot nito sa mga base militar ng Amerika sa rehiyon. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat mula sa Israel na nagsasabing sumang-ayon na si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isang kasunduan na namagitan ang Qatar at Estados Unidos. Ang kasunduang ito ay di umano'y maghahati sa kontrol sa Strait of Hormuz. Agad naman itong itinanggi ng mga kinatawan ng Iran at tinawag na walang basehan at isang malaking kasinungalingan ang naturang ulat ng media. Iniulat ng Fars News Agency na malapit sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na mariing itinanggi ng kanilang delegasyon ang anumang kompromiso ukol sa Strait of Hormuz. Sinabi ng isang mambabatas at opisyal na militar ng Iran na ang estratehikong daanan ng tubig ay mananatiling sarado sa lahat ng mga dayuhang barko na hindi nakikipagtulungan o walang pahintulot mula sa pamunuan ng IRGC. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo kung saan dumadaan ang halos sangkatlo ng kabuang supply ng langis sa daigdig. Ang anumang banta ng pagsasara o digmaan dito ay direktang magpapataas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na tiyak na mararamdam din ng mga mamimili dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Habang naghahanda ang dalawang bansa sa posibleng pag-uusap, patuloy na binabantayan ng buong mundo kung magtatagumpay nga ba ang diplomasya o muling sasiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Manatiling nakatutok sa aming programa para sa mga susunod na ulat ukol sa mainit na isyong ito.